At ang pinakamahalaga at ang pinaka-perpekto na batas, ito yung batas ng Islam. Bakit nga ba? Kasi nga, ang tao kapag gumagawa ng batas, ay laging may butas. Kasi nga, ang tao ay meron siyang pagkukulang. Yung pagkukulang ko bilang tao ako, kailangan kong pagtakpan yun. So, gagawa ko ng isang bagay na dapat pagtakpan ko, yung pagkukulang ko, kahinaan ko. So, gagawa ko ng pamamaraan na yun. So, ang mga tao, gumagawa sila ng batas. Tapos, yung batas na yun ay may butas. Yung pala kasi bakit meron silang interest at ginagawa nila para protektahan pala yung kahinaan nila. Kaya dito, nasabi natin na perpekto ang batas ng Islam. Bakit nga ba? Kasi ang gumawa ng batas ng tao ay tao din na may pagkukulang at ang gumawa ng batas ng Islam si Allah Ta'ala ng walang pagkukulang at walang pangangailangan. Kasi Panginoon siya eh. Tama? Kapag Panginoon ka, natural hindi mo kailangan ng interes sa tao kasi perpekto ka. Si Allah Ta'ala bilang perpektong Panginoon ng tauhid ng rububiyya ay gagawa siya ng batas nang wala siyang interes doon. Kung hindi, para sa kapakanan ng buong sanlibutan. Si Allah Ta'ala, yun yung batas na kung saan para proteksyonan yung mga tao, yung mga nilalang. At wala siyang interes doon. Kaya nangyayari na rin perpekto yung batas kasi hindi naman para sa kanya kundi para sa katauhan. Bakit? Kasi siya yung lumikha ng sanlibutan eh. Malamang mas alam niya kung anong batas ang kailangan ng nilalang kasi siya ang lumikha. Kaya sabi ni Allah Ta'ala sa Quran, "Ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir." Hindi ba alam ni Allah ang kanya nilikha? Alam niya. So mas siya rin ang nakakalam kung anong kailangan ni Jabal. Kasi siya ang Panginoon. Dahil siya ang lumikha. Mas alam ni Allah Ta'ala yan. Alam niya yung karapatan ng hayop, alam niya yung karapatan ng tao, alam niya yung karapatan ng hindi Muslim, alam niya yung karapatan ng Muslim, alam niya yung karapatan ng halaman, ng puno. Kaya ginawa ni Allah Ta'ala sa lahat ng mga dalil. Binigyan ng Islam ang karapatan ng halaman, ng hayop, ng tao, ng Muslim, ng Kristiyano. Binigyan ng Islam ang karapatan yan. At yun ang pinakapunto kung bakit nagkaroon ng tinatawag ng batas ng Islam. Ang batas ng Islam hindi lamang bibigay proteksyon sa mga Muslim, kung hindi nagbibigay din ng proteksyon sa iba. Ganun ka-perpekto yung batas ng Islam. Sabi ni Allah Ta'ala, "Qul ya ayyuhan nas," o kayong mga tao, "antumul fuqara'u ila Allah," kayo ay mahirap at mahinang nilalang. Kailangan nyo si Allah Ta'ala. Kailangan nyo sa biyaya, kailangan nyo na yung batas niya, kailangan nyo lahat. Hindi nyo kayang mabuhay sa mundo nang hindi batas ng Islam, kundi magkakagulo kayo. Tingnan mo dito kapag barangay eleksyon. Wala pang eleksyon, nagsasabong na yung mga chairman. Wala pang eleksyon, ilang buwan pa lang, tignan nyo yung mga congressman pati mayor. Iba yung AKAP dito, iba yung AIX dito, iba dito si ganito. Kasi bakit? Ang gusto nilang proteksyon, nandun yung posisyon nila na akala nila kaya nila makapagbigay ng batas ng perpekto sa tao. Yun lang ang pinakapunto nila. Posisyon ang inahabol nila. Alam niyo ang pinakapunto kasi gusto nila proteksyonan, bigyan ng proteksyon ang kanilang interes sa loob ng kapangyarihan ng posisyon. Yun ang pinakapunto doon. Kasi kung magkano lang naman yung sahod, alam niyo magkano ang sahod ng chairman? Magkano lang yan? Uupo ka tapos sakit ng ulo ng isang barangay, bibigay sa'yo 50,000 lang. Papayag ka? Hindi yun ganun kapag pinag-aagawan nilang kapangyarihan. Kung hindi, minsan pinag-aagawan ng kapangyarihan kasi alam niyo ang pinakadahilan. Kasi siguro ang isang tao pwede mag-business sa politika, gagamitin ang kapangyarihan. Ya'kulul qawiyud da'if, kinakain ng makapangyarihan ng mga tao yung mahihinang mga nilalang. Kaya kabilang niyan sa dahilan kung bakit yung mga sahaba, nung tumakas sila galing sa Makkah, ano ang reklamo nila? Si Ja'far, nung pumunta sila sa Africa, kasi naghijira sila eh, pinapatay sila sa Makkah. Ang unang sinabi niya doon, ya'kulu minnal qawiyud da'if. Yung mga taong nasa kapangyarihan sa amin, kinakain yung mga taong mahinang nilalang. Kasi hindi pantay-pantay yung batas na meron sila. Ang batas lang na meron ang gumagawa sa kanila, yung nasa nakaupo lang sa kapangyarihan. Tapos ginagamit ang plataforma para sa mahirap. Di ba? Ganun nangyayari. Minsan ginagamit ang Diyos. Minsan ginagamit ang mahirap. Minsan ginagamit ang mga nagtitinda sa palengke. Kaya tignan niyo yung mga electionist tatakbo ngayon. Lahat sila nasa palengke. Nag-picture. Lahat sila nasa squatter ngayon. Kinakain nila ultimo campaign, kakainin nila yung mga mahihirap. Ano lang ang gusto nila? Makuha yung boto ng tao, tapos kapag nakaupo na, gagawa sila ng batas, tapos nagiging perfecto ba ang batas?
Hindi, kasi tao lang ang gumagawa. Pero sa Islam, kapag sabi ng Allah Ta'ala na magnanakaw ka kahit nasa kapangyarihan ka, putulan ka ng kamay kung napatunayan na magnanakaw ka kahit nialak ka ng hari. Kasi bakit? Sino ba ang naglagay ng batas na yun? Si Allah Ta'ala. Pwede ba sabihin sa Allah Ta'ala, Ya Allah, pwedeng excuse? Pwede bang magkano ba pwedeng bayaran dito para makalaya ako sa kulungan? Pwede bang ganun? Hindi. So ganun kaperpekto ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'at syari'a. Dahil dito dumating ang batas ni Allah Ta'ala litahqiqil masalih, para maisa katuparan ang ikinabubuti ng pangkalahatan. At kapag hindi man kaya yung maisa katuparan pangkalahatan, ay dapat maisa katuparan yung pangkaramihan na lang. Kapag hindi kaya pangkalahatan. O kaya para matanggal yung pinsala ng pangkalahatan, kapag hindi kayang tanggalin yung pinsala ng pangkalahatan, ay tanggalin na lang yung karamihan sa pinsala kahit may nanatili pa. Ang mahalaga matanggal yung karamihan ng pinsala na nangyayari.